Magandang gabi po mga kaibigan. Bilang pamaskong handog sa vlog kong ito, ririgaluhan ko kayo ng isang malalim na pag-iisip patungkol po sa kakaibang prinsipyo sa criminal law o batas international criminal law. At ito po ay regalong handog ko sa mga Makaduterte. At pakinggan nyo naman ako kung kayo mga anti-Duterte, kung anong reason. Let us learn to hear reasons than be captured by our bias that has no foundation after all. Kaya makinig po kayo. Ang ating pag-usapan ngayon is, kung ang pag-usapan natin na pag-kidnap kay Duterte ng gobyerno ni Marcos, kasi kidnap naman talaga yun. Kahit anong gagawin mo, kidnapping yun. And I dare you to tell you na sisigurado ko po na walang choice ang Supreme Court ng Philippines to rule it as kidnapping. Bakit? Kasi ganun ang batas natin eh. Our law says that no person, Filipino or not, in the Philippines can be arrested without a warrant of arrest coming from the local judge. Except only in 2 cases or 3 cases. The first case is a contempt order by the Senate of the Philippines. The second exception is the contempt order by the House of Representatives. And the third exception is that arrest order in view of the mission order issued by the Commissioner of Immigration of the Philippines. But this third exception is only applicable to the foreigners or aliens in the country. But with respect to other cases, even if foreigners or a Filipino can never be arrested in the Philippines if we talk about criminal law without any order from the local judge. And the reason is simple. Number one reason is it is stated in Article 3, Section 2 of the highest law of the Philippines, which is the Constitution. It says that no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainants and the witnesses the complainants may produce, and particularly describing the place to be searched and the things or persons to be seized. And if we talk about persons to be seized, we are talking about persons to be arrested. Pasensya kayo, na in-English ko lang sandali. Tagalogin natin para mas maintindihan ninyo. Nakasaad po sa Artikulo 3, Section 2 ng ating 1987 Constitution na pinakamataas na batas sa Pilipinas na walang sinuman ang pwedeng arestuhin maliban lamang sa isang probability na siya ay dapat arestuhin, pero ang magsasabi na dapat siyang arestuhin ay walang iba kundi ang ating husgado, ang ating judge, local judge. Pagkatapos niyang personal na masuri ang nagrereklamo at ang mga testigo na kanyang may isasabi o may ipapakita, at pagkatapos makita ng particular ko ano ang lugar ng pinangyarihan at kung ano ang mga bagay at tao na kukunin. Ganun lamang po kasimple. Pag sinabi mo local judge, hindi yan nagsasama ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court. Ang
arrest warrant ng International Criminal Court ay hindi naiiba sa ibang warrant of arrest na galing sa Amerika, galing sa ibang bansa na gusto nila arestuhin ang Pilipino o sino mang tao na naandito sa Pilipinas. Very strict ang ating constitution, mas mataas pa yan kaysa batas ng international law. Nakasaad po sa ating Section 2, Article 2 ng ating Constitution, ng lahat po na mga batas na ginawa na international law, basta meron tayong treaty at inaprubahan ng ating Senado, ay katumbas na rin ng batas na para na ring batas na ginawa sa Pilipinas. Pero hanggang doon lamang yan. Pag tinawag mo po na mga warrant of arrest, pwede lamang mangyari yan sa Pilipinas kung kasapi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. But the truth of the matter is, until today, sa ngayon, hanggang ngayon, ay hindi na tayo kasapi ng International Criminal Court. So kung ganon, ang ibig lang po sabihin ay hindi natin pwedeng ipapatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court sa Pilipinas. In the same manner that you cannot implement ICC warrant of arrest even if you will use Interpol. Ganon lang po yan kasimple. Sapagkat wala naman tayong usapan doon sa Interpol kung paano. At sa labas ng bansa natin, sa Amerika, sa ibang mga bansa sa Europa, sa New Zealand, sa Australia, sa Hong Kong, sa China, sa Singapore, any Asian country, sa Japan, sa South Korea, wala po, hindi po nila ginagalang ang Interpol. Ano ang tingin ng ibang bansa sa Interpol? Wala. It's a matter of notice. Notice lang na mayroong arrest warrant, halimbawa si Angelo. Pero hanggang doon lang, hindi naman pwede ipapatupad ng batas na arestuhin. Aarestuhin lamang yan, ladies and gentlemen, kung may treaty sa International Criminal Court na kasapi ang Pilipinas. Pero ang pagkat hindi tayo kasapi ng Pilipinas, hindi pwedeng gamitin ni Remulla ang kinatawag na Section 17 Republic Act 9851. Ang Republic Act 9851 po, yan po yung batas na sariling batas ng Pilipinas na nagpaparusa sa crime against humanity, nagpaparusa sa genocide, nagpaparusa sa war crimes. Pero hindi natin pinaparusahan ang crime of aggression. Kasi ang crime of aggression ay yung pagsakop ng isang bansa laban sa isang bansa. Ngayon, may sarili pala tayong batas. So kaya nga, ibig sabihin, kung may sarili tayong batas, bakit hindi na lang dito sa Pilipinas kasuhan si Digong Duterte, si Bato, o kung si Bongo man, o si Sara Duterte man, o si Vitaliano Aguirre, o si Minardo Guevara, o si Oscar Albayalde, si Romeo Caramat, si Edelberto Leonardo, o si Ruina Garba. Dito lang natin kakasuhan. But the problem in our country is yung administrasyon ni Bongbong na hindi willing na gumawa ng investigasyon para malaman kung ano ang ating ebidensya laban kay Digong na dito kakasuhan. Kung ano ang ebidensya natin laban sa iba pang mga tao na pwede nating kasuhan sa Pilipinas, basta patungkol po sa war on drugs ang pag-uusapan. Ladies and gentlemen, because of that,
hindi pwedeng arestuhin ng Pilipinas sa sugo ni Bongbong Marcos, sinugo si Boying Rimulya, sinugo rin si John Vic Sinungaling Rimulya, sinugo rin si Gibo Teodoro, sinugo rin si Eduardo Anyo, sinugo si Marcos Lacanilaw, sinugo sino pang iba. Hindi si Nicolas Torre na kababayan ko sa Coronadal. Si Romel Marbel na siyang hepe ng Philippine National Police nung panahon yun. Lahat po sila, pasensyahan po tayo. Pag pumalit na, kaya ipagdasal nyo na hindi mananalo si Sara Duterte sa 2020 election. Kasi oras na manalo yan, sinisiguro ko no, ipapakulong kayo habang buhay. Makukonvict kayo, Rimulya, 2 Rimulya, si BBM, kasi pwede ka ng kasuhan, pwede ka na ikulong dahil hindi ka na presidente, si Gibo, si Eduardo Anyo, si Marcos Lacanilaw, si Nick Torre, si Romel Marbel, lahat kayo makukulong habang buhay. Sapagkat kidnapping po ang ginawa ninyo sa tao at hindi ninyo pwedeng gamiting depensa ang katotohanan na merong arrest warrant na inilabas ang ICC dahil hindi naman kasapi ang Pilipinas sa ICC. Hindi niyo rin pwedeng gamitin ang inyong style na ipinadaan niyo sa Interpol dahil sa ibang bansa at dito sa bansa natin, hindi pwedeng igalang ang warrant of arrest ng dahil sa Interpol. Ulitin ko, napaka-istrikto at napaka-siloso ng sariling batas natin sa Constitution na nagsasabi, no person shall be arrested without probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath, the complainant and the witnesses produced by the complainant after particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Number 2 na justification ay nandun sa Section 14, Article 3, yung mga rights of the accused. Walang sinuman ang pwedeng arestuhin kung walang proseso ng batas. Therefore, nada, zero. Hayaan, antayin nyo na lang ang inyong kapalaran pagdating na hindi na si Marcos ang presidente. Pag hindi si Marcos si presidente, makukulong kayo lahat, sinisigurado ko. So ngayon, ano pang iba? Ano pang ibang justification ninyo? Wala. Pwede nyo nang i-justify Section 17 ng Article Republic Act 9851? Hindi. Bakit po? Ginagamit lamang yung Section 17 ng Republic Act 9851 kung, tandaan ninyo, kung kasapi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Hindi. Hindi na pwede surrender. Pangalawa, nagkamali kayo sa pagsasabi, pag-interpretar ninyo ng salitang surrender. Sinuko na namin, sinurrender namin si Digong. Sumusunod kami sa Section 17 ng Republic Act 9851. Wrong. Hindi po mananaig na sasabihin mo, aristuhin mo si Suko mo. Hindi, kasi babalik ka pa rin sa Section 2, Article 3 ng Constitution nagsasabi na walang sinuman ang aristuhin para isusuko kung walang utos ng ating sariling judge. Okay? So I think that is very, very, very clear. Kung klaro na po yan, so what I am now stressing is the fact na pati ang Supreme Court natin mapipilitan na mag-rule na kidnapping ang nangyari. Kasi walang justification, sabihin mo na hindi kidnapping. What else? Hindi makasuporta ang Republic Act 9851. Eka nga, o sabi nga ni dating Justice Adolfo Ascuna, hindi nyo pwede arestuhin para isuko kung walang treaty ang Pilipinas sa ICC
gagamitin ninyong Republic Act 1991 na Section 7, hindi po magagamit yan. Pasensyahan tayo. A time will come that reckoning will occur. And if that time comes, I want to hammer it nail on your coffin that you will all be imprisoned, reclusion perpetua. So ngayon, ganun pala, ibig sabihin, illegal ang paghuli kay Digong. Kung illegal ang paghuli kay Digong, pwede ba yang gamitin ang katotohanan? Actually, pwede magamit sana yan kung member pa ang Pilipinas ng ICC. At pwede yung gamitin kung member at obligado kayo na gagamitin ninyo ang Article 59 ng Rome Statute. Ano yung Article 59? Nagsasabi na kung may aristuhin kayo sa mga warrant of arrest na galing sa ICC, ang taong aristuhin ninyo ay inuutos sa ilalim ng Article 59 na dadalhin nyo muna sa sarili niyo yung lokal na korte ang taong na-aresto para bigyan ng lahat ng proseso na sa ilalim ng lokal na batas. Kagaya ng pwede siya manghingi ng bail, pwede siya i-invoke niya ang extradition proceedings. Ganun lang ho kasimple yan. So ngayon, very clear na tayo dyan. Lahat na nakikinig sa aking abogado, alam ko na intindihan na nila sinasabi ko. Lahat nakikinig sa akin ng mga judge, alam ko, alam nyo na ang ibig sabihin yan. Kayo na mga fiscal na nakikinig, kasama sa fiscal AG, alam ko na naintindihan mo na yan. Lalo na si Atty. Claire Castro, naintindihan niya yan. Sigurado ako, pati si Atty. Christine Conti, naintindihan niya yan. Pati si Atty. Joel Butoyan na hindi na ngayon nagsasalita patungkol dyan ay naintindihan yan. Pati si Atty. Gabriel Andres, naintindihan yan ang ibig kong sabihin. Well, ladies and gentlemen, after maintindihan na ninyo yan, therefore, I am concluding that sooner or later, maybe in 2026, January or February, the Supreme Court will come out with a ruling that the arrest done on Duterte was illegal. So ngayon, kung maging illegal palang arrest, may pag-asa ba si Digong na palalayain ng International Criminal Court? Sagot? Opo, opo, opo. May pag-asa po. Bakit po? Sapagkat ay hindi na matibay ang prinsipyo na tinatawag na bono detente. Ano ba yung prinsipyo ng bono detente? Bono detente na prinsipyo ay ganito yan. Hindi na bali illegal ang pagka-aresto, basta kung maaresto siya at mabitbit ninyo sa harap ng korteng ito, sigurado naman na sa harap ng korteng ito ay bibigyan naman siya namin ng patas na laban. Respetuhin ang kanyang lahat ng karapatan bilang akusado sa ilalim ng paglilitis ng korte na yon. Nangyari po yan kay Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann ay arkitekto ni Hitler sa pagpatay sa mga Hudyo. 6 na milyon na Jews ang pinatay ni Adolf Eichmann. Nang matapos na mamatay at matalo yung German sa World War II, ay sumibat si Adolf Eichmann. At sumibat siya patungo sa Argentina. Nagkunwari siya na gumamit siya ng ibang pangalan. At ang nangyari, nang natunugan, ito ng mga Mossad, nag-mission ang mga Mossad doon sa Argentina. Nang matunto nila kung saan, kinidnap nila, nagdala sila ng kanilang sariling private plane. At nilipad palabas ng Argentina si Adolf Eichmann at binitbit sa Israel. At sa Israel ay siya doon nililitis. Habang nililitis siya, nagdepensa si Adolf Eichmann, hindi niyo ako pwedeng litisin sapagkat illegal ang pagkuha sa akin sa Argentina. Ano ang sagot ng korte ng Israel? Ang sagot ng korte ng Israel, we are implementing here the principle
of bono detente. We don't care how were you taken, legally or illegally, as long as we will give you due process in our court. Yan ang bono detente. So, nagyari, binigyan nila ng due process si Aikman at nang masentensya na kamatayan ay doon siya, binitay siya o piniring squad sa Israel. Yan po ang prinsipyo ng bono detente na walang pakialam ang korte kung illegal o kidnapping ang nangyari. At ang ibang mga transactions din, kagaya na sa si Milosevic sa Yugoslavia, dating Yugoslavia, inaristo rin ng illegal. Kaya lang hindi kinilala ng International Tribunal for the former Yugoslavia sapagkat ang importanteng doktrina ay hindi na kami makikialam kung paano ka inaristo, kung illegal, kidnapping ba o hindi. Ang importante na nandito ka sa harap namin na korte ito ay pagbibigyan ka ng korte ng lahat mong karapatan sa ilalim ng proseso para ikaw ay mabibigyan ng patas na paglilitis. Ganun po yan ang bono detente. Pero, ladies and gentlemen, hindi na po lahat ng oras ay ganun ang mangyari. Bakit po? Nag-decision ang court doon sa South Africa na dinismiss ang kaso ni Ibrahim sapagkat si Ibrahim ay kinuha sa Swaziland ng kinidnap at dinala sa South Africa. Dapat siyang ikulong, dapat siya sa totoo lang, dapat siyang husgahan kasi marami siyang tinorture sa South Africa. Siya po ang utak ng apartheid. Alam niyo ba yung apartheid? Ang apartheid po ay isang pulisiya na kung saan ang mga itim ay tinatanggal. Lahat ng pribilehiyo binibigay sa mga puti. Yan po doon sa apartheid sa South Africa. Pero, nagdesisyon ang korte ng South Africa, hindi natin kung tayo na korte ay tagapagtanggol laban sa paglalabag sa karapatang pantao, tayo ang dapat nauna na labanan yan. Dahil yan, nagdesisyon ang korte ng South Africa, palayain si Ibrahim sapagkat illegal ang pagka-aresto sa kanya. Yan ang mga latest na mga rulings. May isa pa kay Mr. Toscanino. Si Mr. Toscanino ay inabdak sa mga makasong mga tinatawag na mga drugs, mga cocaine, galing sa iba sa Latin America. So, nang nahuli siya ng US forces, illegal, pagdating dito sa United States of America, nagdesisyon ang Court of Appeals ng US na palayain siya dahil illegal ang pag-aresto sa kanya. At yung decision na yan ng Court of Appeals sa United States of America ay pinroklama rin ng United States of America Supreme Court na pumanig sa desisyon ng Court of Appeals. So, ibig sabihin, kung ako, I am urging Attorney Kaufman to make a request before the pretrial chamber to dismiss the case on the ground of lack of jurisdiction over the person of Duterte because the jurisdiction over the person of Duterte was achieved by means of kidnapping. And if it was achieved by means of doing a crime, the crime cannot be cured by another crime. And because it was a crime of kidnapping, therefore, the ICC must not have jurisdiction over the person or the case of Mr. Duterte. Kaya kung ako si Attorney Kaufman, ganon isasampa kong kaso.
Gagamitin ko na dahilan yung kaso na dinesisyonan ng South Africa sa kaso ng Ibrahim versus Minister. At gagamitin ko rin ang kaso ng US versus Toscanino. Ganun lamang po ang aking sinasabi dito. And I'm too positive na pag ginamit kung ako naging abogado ni Duterte, sigurado ko na mas mataas ang chance na mananalo yan sa ganung argumento. Hindi ko na pag-usapan ang iba pang mga bagay-bagay. Ito lang muna at Merry Christmas po sa lahat at wala pang New Year. Merry Christmas lang muna. Lalo na kay Brother Abs. Andito lang ako sa isang lugar nagpalamig-lamig. Okay, so babasahin ko muna ang aking mga subscribers. Okay, Merry Christmas sa lahat So, Merry Christmas kay Pastor Rodi Rabi. Stay safe. Yeah, I'm staying safe. Merry Christmas din kay Virgie Piquero. Tapos, Merry Christmas kay Buknoy TV. Olol, anong kidnapping? Ayun, bubo ka kasi. Kaya gano'n na sinasabi mo. At ikaw po ay troll ni Romualdez. Troll ni BBM. At makadilaw ka, makapink. Ayan, mga ganun lo kayo. Mga adik pala kayo eh. Galit sa mga yung mga namatayan sa Sabi ni Rodi Rabi, in the end, President Duterte will be released through health and old age. Salatar. Attorney, wala po talaga ako tiwala kay Sakopman na yan. Una pa man, dahil isa rin siya sa mga abogado ng mga Marcos. Wala yan, niloko lang niya ang mga Duterte. Virgie Piquero, Sir, adiktos yung president, kaya galit kay Tatay Diggs. Tapos kay Escalator, mas ulol ka, Buknoy. Rodi Rabi, Dr. Kausing, you are always in our prayers, 24/7, and your family, God bless you all. Thank you po. Raulito Orane, sana Kausing Idol, gaya mo lahat ng abogado, walang pinapanigan, kundi sa tama lamang. Tapos, G. Solator, yes, adik yan. So, Galaxy, good evening po, sir. Tapos, Walter Hugalbot Fortuna, matatalo na naman. Bala ka, opinion mo naman yan. Ginagalang ko ng opinion, pero opinion mo ay nakasalig po sa walang kaalaman. Sa prime sa banya simbahon. At toto, malaking bonus. Ay, kung may bonus ibibigay, wala. Hindi ko tatanggapin niya kasi manggagaling. Basta prinsipyo ko, pinagagalang ko. Pinaglalaban ko ang aking prinsipyo. Ganun lamang po ako. Pabor kay Duterte, alangan sabihin ko, hindi pabor. Kasi yan ang batas eh. Doing the same thing, expecting different result. Sino pang doing the same thing na sinasabihan mo? Wala pa po, hindi pa po ginawa nila ni Koopman ang sinasabi ko. Wala pa. Dapat nga kopyahin nila yan. Si Haspi Garcia, hi po sir. Rex Barros, kinidnap? Yes, kinidnap po. Yes, Has Garcia, good evening po. Has Garcia, Merry Christmas po. Has Garcia. Sino pa? Si Marvin Vitales. Bubuka, wala ditong katarungan dito sa ating bansa. Lalo na pag may kapangyarihan. Ano? Hindi ko maintindihan ang binaba. Ang sinasabi mo, Marvin Vitales, sana maganda naman tingnan, basahin. Kung makipag-argumento ko sa akin, okay lang po, walang problema. Hasbi Garcia, thank you always, sir, for keeping us updated. Mantis, paulit-ulit, is there something nyo? Anong paulit-ulit something nyo? Ano bang inulit ko? Ito ang something nyo na hindi nila na ginagamit na depensa kay Duterte. Ganun lang po. So, kudos, sabi ni Has Garcia, thank you for explaining the truth. So, we appreciate all your time po. Salamat po. Virgie Piquero, Bendalo ang adikto sa administration. So, more blessings to you, sir.
kawatan si Sara, di mananalo yan, Toto. Ha? Paano mo nasabi na kawatan? Asan ebidensya mo? Opinion mo lang yan. Wala po tayong ebidensya na kawatan siya. Pero marami tayong ebidensya na bilyon-bilyon, 2 bilyon kada buwan ang kinukuha ni BBM. Bakit hindi mo siya titirahin? Si Sara, 125 million lang, kahit kinawat niya ko, konting-konti lang. Diba? Aminin. So, Hasbi Garcia, we Filipinos against corruption and corrupt officials. Tapos, very nice explanation po. Salamat po. Ni hao. Ganon pala, Toto. Dapat ikaw ang kumontra sa pag-aresto. Hindi naman tayo ang inaresto eh. Dapat, kung abogado ako sana gumawa nun. Galaxy, Bendalo talagang ginawa ni Ngiwi. Hasbi Garcia, everyone. No jurisdiction, correct, no jurisdiction. Because he was illegally arrested. So that there is no jurisdiction over the person of Duterte. Wag ka na mag-abogado. Toto, hindi ka na abogado. Problema mo yan. Nagsasabi lang ako, hindi ako nag-abogado. Nagsasuggest lang ako kay Attorney Kopman kung anong gagawin niya. Rolly Azanyon. Ayos ka, sir. Say, thank you po. Ivy Valen. Malabo yung katuto na mananalo si Sara. Bakit sa ibang bansa? Ay, wala. Mananalo si Sara. Mananalo si Sara, sinasabi mo. Mananalo yan. Sa 2028, iiyak ng dugo sila ni BBM, mga grupo ni BBM. Mga makakaliwa, iiyak ng dugo yan. Iiyak ng dugo. Number 1, si Risa Ontiveros. Okay? Ganun lang po yan. Here's #B Garcia. Go to tell corrupt politician Lucifer is waiting for you. Diwata Pisot is kidnapper. O yun. Ambot Haim Kalbo. Ambot Haim Kauhel. Kauhel at binayaran ka ni Romualdez para sumali dito. Di ba? Kumita ka kayo, pampasko. Tapos, ay Bill, galingan mo pa katuto. Tiyak malaki bonus. Ay, wala po akong bonus ito tanggap dyan. Kahit piso po. Hindi ako bayaran kagaya mo. Na nag-comment na comment lang dito, magiging troll. Hindi ako bayaran. Hindi kaya ng ibang vlogger dyan. Ayaw ko lang banggitin. Tumitira kay Duterte, pero kumakampi kay Marcos. Magdadasal pa daw na magbago lang si Marcos. Putang ina, asan kayo? Kakahiya naman yan, di ba, Colex? Headed by Boy Agnas Bading. Sino pa? Rimulya. Arnold Ogois. Aral ka ulit. Toto, ay wala. Mas matalino ako sa kahit sinasabi mo kung sino. At kung ano sinabi ko po, yan po ang tama. Arnold Aguis. Ano ka ba? Wala kang alam sa batas. Huwag ka na magpuntra. Kimils Bacol, God will make a way, Sir Toto. Juanito Gragasin, tama po kayo. Inihaw-haw, valid, bayaran na rin pala. Hindi po ako bayaran kagaya ng inyong mga vlogger dyan. Si Kainso, si Vlog, Caster, si Manila, si Batang Manila 2X. Nag-iba na kayo. Romel Bengson, Naimbag Rabi. Naimbag Rabi, hindi narabi kada kayo amin. Tapos, Mayap Abdengi sa mga kabalen ko. Tapos, Maray na Banggi sa mga Bicolano. Maayong gabi sa Tanang Ilonggo, Mayap. Maayong gabi sa Tanang Cebuano o mga Buholano. Maupay nga gabi sa mga waray-waray. Sa Micah Barles, watching from Surala, South Cotabato. Madamo nga salamat sa mga taga Surala. Tapos mga taga Marbel, madamo nga salamat sa inyo. Cordal, sa Bilog, South Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa Maguindanao del Sur, del Norte, sa Lanao del Sur, del Norte, mapia kagawi sa inyo langon. Huwag ko pa'y mag-discuss sa batas dahil ikaw pa mismo, offender ka pa, disbar ka pa. Ay, kabobo, wala akong batas na babawal sa akin mag-discuss. Bobo ka? Ay, Hasbi Garcia, bye for now, sir. Enjoy your life. Thank you po. Bye for Siksikel Takudan. Ayos Mr. Clean. Ayos naman talaga. Yan ang batas eh. Wala tayong magagawa.
So anyhow, tama ka. Malit butas sa batas na ang alam ni Toto. Ano? Maling butas na batas? Pasensya na kayo. Talagang kayo ang mali. Nagpunta ako sila Torre Lambino sa isip pero ay wala pang iba yung TRO. Bobo talaga Arnold Aguis. Hindi yan pinag-usapan ng TRO. Iba yung desisyon. Kabubo sa iyo. Oh, guys, ang nantok na ba kayo sa storytelling ni Toto? Oh, bakit nantok kayo? Malis na kayo. Love Heart Film, Abs, kamusta? Mark Wiesel, galing mo sir. Nestor Maruelis, wag ka na dada, kalbo, mabigat sa kaso ni Duterte. Mga bubo kasi eh. Kung ano naman pinagsasabi nyo. Cheng Chuan, Nestor Maps, good afternoon. Good explanation, attorney. Salamat po. Romel Bingson, Happy Christmas. Virgie Picori, stay safe always, sir. Anyhow, guys, inaantok na ba kayo? O, umalis ka na kung ikaw inaantok. Hindi naman kayo pinipigilan. Merry Christmas po, sir. Gina Galera. Tapos Merry Christmas din. Dennis Causing, Brad, Merry Christmas. Jordan Barbosa, Didis ka, sir. Okay na kung tawagin mo ako Didis. Walang problema sa akin. Love TV Patrol, Devil. Anyhow, guys, inaantok na ba kayo? Paulit-ulit inaantok. Hindi ka ba natulog? Jordan Barbosa. Toto, for Senator, talo ka na, boy. Ay, bahala ka kung sinasabi mo talo. Oh. Asan ang evidence mo? Hindi po evidence at pinag-usapan. Dito kay BBM, yung evidence yung mga pinakita ni Saldico. Grabe, mali-maleta, ebidensya, kamatan sa BBM. Ganun lang po kasimple. Amil Motalib, Doc Angel Toto, Totsky, best regards from MSU Marawi, Raha Sulaiman, Room 154. Pinas is a sinking boat. Yes, with response, alaikum assalam from Room 22, Super New Boys Dormitory. Sa Prudent Barbosa, bakit attorney ka ba? Oy, naging abogado ako, naging attorney ako. Na-disbar lang dahil may nagawa na pag-publish sa Facebook. Okay lang yan, walang problema yan. At least, nag-aral ako, hindi nawawala ang pag-abogado sa utak ko. Ganun na kasimple. Kasi matalino ako. Ganun na kasimple. Magyabang na ako. Hanggang opinion na nanalo na ako sa opinion ko sa impeachment kay Sara. Nanalo ako. Lahat ng sinabi ko, sinunod ng Supreme Court. Kaya lahat ng sasabihin dito, sa bagong kaso, mag-decision Supreme Court na may kidnapping, positive ako na susundin ng Supreme Court kasi wala nang choice ang Supreme Court natin kundi ideklara na bawal ang pagkuha kay Duterte. Thanks, Dr. Cousin. Good evening. Edwina Bone, maglabas ka nga ng maglabas ang mga maleta na binigay na sinabi na pinakita ni Salde, yan ang ebidensya na nagnakaw ang idol mo na si BBM. Ang mga iba ng sinabi ko, batas yun. Hindi yun ebidensya ang batas. Bobo ka ba? Ang batas po ay hindi ebidensya tawag yan. Batas yan eh. Prudent Barbosa, basta kalbo, sinungaling. Hindi, basta magkalbo, magaling. Ganun niya kasimple. Baliktad yan. Yes, Lata. Thank you, Toto. Edwin Abon, kung may alam ka sa batas, pagpal ka ng, anong complaint? Ang utak ninyo, makabobo. Pag gabi alam sa list, file ng complaint. Sino ba may karapatan mag-file ng complaint? Ugad ka. Kung sino na perwisyo, siya lang ang may reklamo na mag-file ng complaint. Ganun na kasimple. Okay na anam, kalbo. Sabi niya, okay na anam, bobo. Okay na anam, pwede. BBM na panlaga na vlogger. BBM na na troll. Monero Barager, banatan mo pa po yung mga kabatan sa flood control kasama ng mga amo, si Romualdez. Kasama dyan. Sabi naman ng kapatid ko, Brad, wag mo pansinin mga trolls. Edwin Abang, hindi yan putak na putak. Okay, magbigay ng scrap para sino magbigay ng scrap? Batas na nga binibigay ko sa iyo. Anong scrap pag sabihin mo? Kabubo ka ta ba? Sinabi ko na nga kanina, yung mga kanina ruling, Supreme Court ng United States of America yun. Hindi iskra yun. Ang iskra, pag Pilipinas lang yan. Sa South Africa,
yung kaso ng Ibrahim, minister versus minister. Oh, pang-abroad na kaso yun. Tita Billy, good evening, sir. Merry Christmas sa inyong lahat. O, kahit yung mga troll na galit sa akin, Merry Christmas po sa inyong lahat. Bibi Mr. Innocent, pagdating po sa mata ng mga tao, hindi na ebidensya inanap. Naniniwala bang tao? Yan ang tanong. Naniwala pang tao dahil sa mga mali-maleta na ipinakita ni Saldico. Ganun na kasimple. Hindi na kailangan ang ebidensya kasi pang-korte lang yan na usapin ang ebidensya. Pero pag kung iboto mo pa siya o hindi, sapat na po yan ang ebidensya ni Saldico Huang po. Ito naman, Dread Tempest, gusto mo ulitin ko pagpapaliwanag paano naging illegal ang pag-aresto? Dahil po ang pag-aresto sa Pilipinas, ang tanging aresto na legal ay yung pinalabas ng judge ng lokal. Okay? Pag ibang judge ang palabas, illegal na yan. Okay, that's all. Merry Christmas. Sa lahat, pati kumuntra sa akin, Merry Christmas. Lahat tayo magligaya. Salamat po.